So kapag ka AC, ito, alternating current. So bali ganito siya. Ayan. Hindi pare-parehas, may malakas, may mahina. And kapag DC naman, ganito siya. Stable lang, diretso lang. So bali ganun yung the best na paliwanag dyan, ano. Ay, ayun. So, hello mga boss. Magandang araw ulit, ano. And welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial na naman. So, bali continuation para nito nung nakaraang vlog dati patungkol sa parallel and series. So, bali tapos na nga pala tayo doon, no? So, naituro ko na sa inyo kung ano yung kaibahan ng parallel at series circuit wiring connection. So, ayun, sana may naintindihan kayo at sa mga bago pa lang pala sa channel natin, ano. So, wag niyong kalimutang mag-subscribe na rin, pindutin yung notification bell at pag-i-follow na rin at share. Okay, so mabalik tayo sa topic mga boss. So, ayun, ayusin ko lang yung camera. Okay, ayun. So, bali ngayong araw mga boss, kung nabasa nyo na yung ating thumbnail, ituturo ko naman sa inyo yung two major main source ng kuryente natin, ano. Yung mga components na nagpo-produce ng kuryente, kung bakit tayo nakakagamit ng kuryente sa ating mga motor, sasakyan, at even sa mga bahay mga boss. Pero yung sa bahay malalimang ano na yun, ano, malayo na tayo masyado doon. So dito lang tayo sa motor at sa sasakyan mga boss. Bali kung narinig nyo na yung AC at saka DC current mga boss, so bali yun yung ituturo natin ngayon, ano. So, sa kuryente kasi mga boss, meron tayong dalawa na nagpo-produce dyan. Isang alternator or stator at isang DC or yung battery. So yun yung pinagkukunan natin ng supply or power para sa ating motor or para sa ating sasakyan. Okay, so sa AC muna tayo mga boss. So sa AC mga boss, meron tayong stator dyan. So yung stator natin, yun yung pinaka nagpo-produce ng kuryente, no, para mapaandar yung buong system ng motor natin. Okay, so sa stator natin mga boss, ayan, sa mga wala pa palang idea kung ano yung itsura ng stator, so drawing tayo ng stator. Ayan, dito na lang sa gitna, o kaya dito sa may part na to. Ayan. So itong stator na to mga boss, makikita natin yan sa may magneto part, no, sa may left side ng ating motor. Okay? So yung itsura ng stator ganito. Ayan, para siyang ayan, so pagpasensyahan nyo na yung drawing natin mga boss, ano. Ayan, so iba't ibang klase yung stator mga boss. So napakaraming klase niyan. Ayan. So yung last part or yung pinaka nasa taas ay malaki. Malaki kumpara sa mga sides. So ganyan yung itsura ng stator. Bali meron niyang tornilyoan dito, 3. Yan. At itong mga to, coil yung tawag dyan. So yung kapag ka sinabing coil, ito yung roll yon ng mga wire, ano. Yan. So mga rolyo yan. So ibig sabihin nakapaikot yung mga wire dyan. Okay. And then yung mga coil na yan mga boss, may kanya-kanyang trabaho yan, ano. So paano ba nakakapag create ng kuryente yung mga coil na yan? So kailangan natin ng magneto dyan. So yung magnet na nakapaikot dito sa may loob ng stator natin. So ayan, magnet yang nakapaikot dyan. Ngayon itong stator natin mga boss, stationary yan, ano. Ibig sabihin nakapix yan sa isang lugar. So hindi yan gumagalaw. Kaya kung mapapansin nyo, pag nagbukas kayo ng crankcase, so doon siya naka-attach, doon siya kabit. And then
kung mapapansin nyo, yung magneto natin, so meron siyang malalim na part, doon siya sumusuot. So bali ganito yung position niyan. So ito yung crankshaft natin. So naka-attach kasi yung magneto sa crankshaft. Ayan. So naka-thread yan. And then ganito yung itsura ng magneto. Ayan. So bali buo siya. Pagkatapos may kulkul siya sa loob. Ayan. So bali ganyan. So dito papasok yung stator natin ngayon. Ayan. So imagine natin nakaside yung stator. Ayan. At ito na yung crankcase natin. So bali ganyan yung position niyan mga boss. Dito siya naka-attach sa may crankcase. Ayan. Okay. So ganun yung position niyan. Ngayon kapag umikot na yung magneto natin mga boss, doon na nagsisimula yung electromagnetism, which is nakaka-create ng alternating current. So kapag sinabing alternating current, hindi siya pare-parehas ng bigay ng labas, So magkaiba kasi yung alternating sa direct current mga boss. Okay, so imagine may mga wire yan, konektado na yung mga yan. So kada coil merong trabaho dyan. Yung isa, so itong malaki na to, yan yung main coil. Ibig sabihin niya yung pinakamalakas mag-supply. Usually, ang kulay nitong wire na to, black na may stripes na red, BW. Kung mapapansin nyo. So, yan yung main coil. So, dyan lumalabas yung pinaka-supply ng motor natin papunta sa CDI. And the next naman, syempre, meron ding ground dyan. Or negative. So, may negative yan. Usually naman, ang kulay nitong negative ay green. Take note mga boss, yung color coding na yan. Halos ganyan kasi sa Honda, and sa mga China na motor, katulad ng Rusi, Euro, at napakarami pang iba. And then, yung ibang coil naman, accessories na lang yun mga boss. Pang ilaw, pang charging. At may nakalimutan nga pala tayo. So, meron pa tong pulser or yung trigger dito. So, yung trigger naman, nakalabas yun dito sa may ating magneto. Pero, konektado yun sa ating stator. So, ganyan yung itsura naman ng pulser natin or trigger. So, meron niyang bilog dito. And then, may isang wire yan na nanggaling sa mismong stator. At yung isang wire niyan, lalabas na yan dito kasama ng mga wires natin dito sa may labas ng crankcase or crankshell. And then usually ang kulay naman nito blue and white. Blue na may stripes na white. Yan, WH. Okay, so ilipat natin to. Ito, sorry. Black na may stripes na red pala to. Okay. Ito naman ay blue na may stripes na white. Okay. And then yung isa, yellow para sa ilaw naman yon. Yan. So yellow wire. At yung isa ay para sa charging. So dito na lang. Ayan. So usually ang kulay naman nito mga boss ay kulay puti or kulay pink. Or pwede rin maging dilaw. So sabihin na lang natin kulay white. Nag-iiba-iba kasi yung kulay ng charging. So ito yung charging. So pag sinabing charging mga boss, siya yung nagcha-charge ng battery natin. Ito naman, itong yellow ay ilaw. So light. Light yan. And then itong green, so negative yan. So may negative sign dyan. Ayan. At ito, main coil na to. Ito na yung pinaka nagsusupply ng kuryente papuntang CDI. At pagkatapos, ito yung trigger. Itong blue na may stripes na white. So meron kasing kunya yung ating magneto mga boss. Ayan dito. Sa labas. So once na dumaan itong kunya na to, dun sa may
ah, ating trigger or yung pulser natin, naglalabas din yan ng kuryente. So yan yung nagiging signal ng ating CDI para pitikin yung spark plug natin. Okay, kaya yung timing ng kuryente ay timing din sa pag-open at saka pagsara ng mga valves natin or ng mga barbula. Okay? Ayun, so ang current flow nga pala nito mga boss ay AC, ano? AC or alternating. Ngayon, dito naman tayo sa DC. So, burahin natin to mga boss, ano? Sana may naintindihan kayo, no? Okay. So, sa DC naman mga boss, ayun, hindi na tayo mahihirapan yan. Kapag sinabing DC, automatically yung papasok sa isip natin ay battery. Yan. Wala na yatang tinta yung ating... Ayan, so meron tayong battery dyan. Ang kagandahan lang sa DC mga boss, 12 volts. Usually 12 volts yung ating mga battery, no? Okay, so meron yung positive at negative. Ayan, DC. So ang kagandahan lang sa DC mga boss, kapag ka ito naglabas ng kuryente, stable siya, no? Unlike dun sa may stator na hindi pare-parehas. So ganito kasi yung pinaka paliwanag dyan. So kapag ka AC, dito na lang sa taas. Ayan, DC to. So kapag ka AC, ito, alternating current. So bali ganito siya. Ayan. Hindi pare-parehas, may malakas, may mahina. And kapag DC naman, ganito siya. Stable lang, diretso lang. So bali ganun yung the best na paliwanag dyan, ano? Yung DC stable, yung AC hindi pare-parehas, merong malakas, merong mahina. Ngayon dito naman sa DC mga boss, ang DC parang ano yan eh, ang battery parang alikansya ng kuryente yan eh. Okay? Kahit na hindi siya magamit, andyan pa rin yung kuryente. No? Hindi siya nawawala. So kumbaga, dyan nire-restore niya yung voltage, no? Kaya kahit na kapag kasira na yung stator nyo, halimbawa may karga pa yung battery, so doon muna siya kukuha ng supply para mapagana pa rin yung motor. Pero hindi siya katulad ng AC na unlimited. So ito kasing DC ay nauubos din, kaya kailangan niya ng suporta ng AC. Okay? Kailangan niya ng suporta ng AC. So dito papasok yung regulator natin, yung charging. So ayan, sa may mga idea sa charging, hindi tsura ng regulator, wala tayong parts dito, no? So guhit-guhit yan. So ito yung sumasalo ng for example yung stator, no? So naglabas na siya ng kuryente. So dito siya pupunta sa may regulator natin. So ganyan siya, magulo yan, hindi pare-parehas. Ngayon kapag lumabas yan, diretso na, papunta na yun dito sa may battery natin. Okay? So, ganun kasimple yung paliwanag dyan mga boss. Kaya, para ma-convert mo yung AC current into DC, kailangan mo ng regulator o rectifier. Yung taga-regulate ng current. So, bali, ayun lang naman mga boss. At isa pa, no? So, meron tayong example dito. Okay, so imagine niyo mga boss, meron kayong poso sa inyo. Sigurado alam niyo yung poso, yung bombahan ng tubig, no, yung nakabaon sa ilalim ng lupa. So dodrawing tayo ng poso dito.
Ayan, ganyan pa nga yung itsura nun eh. Ayan. So, ganyan pa nga yung itsura nun. Ayan, meron pa yung hook dito. At, ayan na yung labasan ng tubig. Pagkatapos, meron siyang, sabihin na natin ito. Ayan. At ito na yung nakabaon sa ilalim ng lupa. Ayan. So, ito na yung underground. And then, syempre, meron tong ano tawag dito? Handle. Ito yung handle natin. Okay? Ngayon, mga boss, habang yung poso binobomba mo, depende sa lakas ng pagbomba, ganun din kalakas yung tubig na lumalabas. Okay? So, parang ganyan yung AC. Yung alternating current. Yung AC naman or yung stator naman, nakadepende siya sa idle or sa minor ng motor or ng sasakyan. So parang ganun siya. Automatically lumalabas siya depende sa lakas ng piga mo, ng pagbomba mo, or depende sa minor. Basta hindi siya pare-parehas. Unlike naman sa gripo, mga boss, yung gripo ay may, ayan, syempre yung gripo may tangke yan. Ayan, for example, ito yung tangke. Ito yung tangke ng tubig natin. May motor pa nga yan eh. May yung mga Jetmatic, kung alam niyo yung Jetmatic. Ayan. Pagkatapos, kukuha niyan ng supply dito sa may tangke natin. Diretso na yan sa may mga gripo, mga boss. Okay, ayan. Ngayon mga boss, kapag binuksan mo to, itong ating gripo, so yung flow niyan ay dire-diretso lang, 'di ba? Steady lang, hindi siya malakas, hindi siya mahina. Kumbaga pantay-pantay siya. Kasi nga meron siyang laman na tubig. Ngayon kapag naubos 'yon, syempre, mag-activate na naman itong motor natin. Sisip-sip na naman yan ng tubig sa ilalim ng lupa para punuin. So parang ganun yung stator at yung battery, mga boss. May kino-convert niya yung AC into DC para mapakinabangan mo or para ma-store mo ng matagal. Okay? So ayun lang naman mga boss. Bali hanggang dito na lang muna siguro, no? Sana naintindihan nyo yung tutorial natin ngayon, yung two main source ng kuryente, which is yung AC at yung DC or yung stator or generator or alternator at yung battery. So yun yung dalawang source ng kuryente natin para mapaandar yung ating motor or yung sasakyan. Okay, ayun, inulit ko mga boss, bali hanggang dito na lang siguro at sana may natutunan kayo at kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.